magandang araw mga mare at pare. Dahil mayroon akong nakuhang isda sa rep at mayroong kalamansi dito sa bahay, ang lulutuin natin ngayon ay kalderetang isda. Uy, ba naman? Joke lang po. Magluluto nga po pala ako ngayon ng fish steak. Bali, ang una po ay hugasan ko muna po itong mabuti ang isda. Yan po, kung makikita nyo, hugasan po natin maigi para po mawala ang amoy-amoy ng isda. Alam nyo naman po pag ang isda nasa rep, parang may amoy-amoy, ganun po. At ayan na nga po, kiniskis-kis ko po ng kutsilyo para po mawala ang ibang kaliskis. At hugasan po natin ulit. Kapag nahugasan na po natin mabuti ang isda, pwede na po natin lagyan ng asin para kumapit naman po ang lasa sa isda. At habang nag-aantay po tayo mga mare at pare, ay maghihiwa na po ako dito ng kalamansi. Bali, hatiin ko lang po dito ang kalamansi para po maya-maya po ay magpipiga na po tayo. Nadagdagan na rin po natin ang kalamansi mga mare at pare para po pandagdag na vitamin C sa mga bata. Alam niyo naman po yung panahon ngayon. Bigla-bigla umuulan, tapos biglang aaraw, sobrang init. Kaya po yung mga bata hindi naiiwasan nagkakaroon po sila ng ubo at sipon. Kaya po dapat may vitamin C po talaga. At ayun na nga po, hindi pa rin po ako natapos sa pagpipiga ng kalamansi mga mare at pare. Maraming salamat nga po pala sa mga walang sawang sumusuporta at nanonood lagi ng video ko. Thank you very much. God bless po sa inyong lahat. At ayun na nga po mga mare at pare, balik po tayo sa aking ginagawa. Ayun na po ang aking napigang kalamansi. At ayan na nga po, nagpainit naman na po ako dito ng kawali. Meron na po yung mantika at magpiprito na po ako mga mare at pare. Bali, hinati ko nga po pala yung bangus sa gitna po para po maluto pong mabuti ang isda. Nakalimutan ko nga po palang i-video na nilagyan ko nga po pala ng kaunting harina ang isda para po hindi ito dumikit sa kawali at para madali po itong ibaligtad. At ayan po, tingnan nyo po kung makikita nyo hindi po siya dumidikit kasi po nilagyan ko nga po ng kaunting harina. Kapag po pala nagluluto ako ng isda, tinatakpan ko po, lalo na kapag ang piniprito ko bangos. Kasi naman po, di ba naman ang bangos kapag pinrito mo, galit na galit. Talsikan ng mantika. Nakakatakot ang mantika nito pag nagtatalsik. At maya-maya po nababas naman po ako. Tinignan ko po yung dragon fruit ko kasi po iba ang kulay. Kulay yellow. Di ko po alam kung anong nangyari sa aking dragon fruit. At balik po tayo sa akin niluluto mga mare at pare. Nagkayod na nga po pala ako dito ng bawang. Kapag po pala nagluluto ako ng mga ginisa, kinakayod ko po ang bawang. Kasi po, pag ganyan po na nakakayod ang bawang, hindi po napipili ng mga bata, hindi nila na itatapon. Alam niyo naman po ang mga pilihin, sobrang ang mamahal. Kaya ayan po ang ginagawa ko, kinakayod ko po siya. Tingnan niyo po. Bali, magluluto ako ngayon. Magluluto ako ng fish steak, pero may nakalimutan akong sangkap. Ano ba yan? Nakalimutan ko pong bumili ng sibuyas, kaya bawang na lang po ang gagamitin ko. Bali ay na nga po, babalik po tayo sa akin niluluto. Nilagay ko na po dyan ang toyo at ang kalamansi. May nalaglag pong mga ilang buto ng kalamansi, kaya ang ginawa ko na lang po dyan ay kinamay ko na lang. Pero huwag po kayo mag-aalala kasi po nagugas naman po ako dito ng kamay. At ayun na nga po, may mga natirang nagsaswimming na buto ng kalamansi. Tinanggal-tanggal ko po yan. Kasi po pag nanguyaya ng mga bata ay sigurado magre-reklamo kasi mapakla po. Ay mapait. Mapait po yata ang buto ng kalamansi. Kaya po tinanggal ko po yan mga buto. At maya-maya po ay lalagyan ko na po ng tubig. Ayun na nga po. At pagkatapos po nilagyan ko na po ng kaunting paminta. Yan lang po ang nilalagay ko sa aking pagluluto. Kapag po medyo mainit na po at kumukulo-kulo na po, pwede na po nating ilagay ang isda. At ayan na nga po ang aking fish steak. Salamat po sa inyong panonood mga mare at pare. See you on my next video.